Hello mga kadiskarte, so magandang gabi po sa ating lahat. This is me, Jill, and as part of the Jill and the Kids vlog. So for today's video, sorry guys, so this is the start of my day. Before we continue po, please do subscribe and do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page, Jill and the Kids vlog. So actually, bakit ba ako napunta rito? Wala din naman talaga akong pakialam dito sa issue na to kasi hindi ko naman kilala kung sino man ang nag-post niyan, but I can relate to it at gusto ko lang mag-react kasi ang dami nag-react. Feeling artista lang, gusto ko lang mag-feeling sikat. Charot, hindi po. Nakaka-relate lang po ako at kaya isiningit ko talaga siya sa oras ko before I start to work. And ito nga, yung tungkol sa, I'm not sure kung ito yung pinaka-context talaga, pero nakita ko lang din, kinurambat ko lang kung saan man yan nagaling. So, sabi niya nga, yung boyfriend daw niya, tsaka siya ay 8 years na, at nag-propose sa kanya. Pero nagigilty siya kasi na-upset siya dun sa ring, na 299 lang, at parang binili pa daw ata sa Shopee. Tapos, hindi niya alam kung i-confront niya yung boyfriend niya, or what, baka makasira yung moment nila, or yun nga, yung syempre engagement. Kaya ako gawa ng reaction video dito kasi nakaka-relate ako. So for all my friends who knew me and do sa mga close friends namin and churchmate, alam nga naman nila na I'm a single mom and I'm getting married. Supposed to be nung December pa pero hindi rin natuloy dahil sa license issue. At the same time, of course, aminado ako finances. So, hindi pa ganun. Although, hindi naman bongga. Kasi, pag Christian wedding naman, normally, wala talagang gastos gaano. Maliban lang doon sa pagkuha ng lisensya. At, kung gusto mo lang magbigay sa pastor, pero hindi naman, required. Kasi, we are after nga naman doon sa sanctity ng marriage lang at ng pagsasama ng couples na hanggat maaari pinopromote yung magpakasal pagka nagsasama na kayo kasi syempre, 'di ba, following God's word, following Christ, 'di ba, dapat kasama 'yun, maging genuine at pure tayo sa harap ng Panginoon. So going back, yun nga, kaya ako nakarelate dito kasi engagement ring, okay? I'm not sure kung ano talaga ang kanilang, yun nga, di ko naman sila kilala, pero dun sa nireiterate nga niya na 8 years na sila, for me parang dapat kilala na nila yung isa't isa, kilala na nila kung ano yung estado ng bawat isa, lalo na when it comes to finances, 'di ba? Kilala nila anong activity, ano yung trabaho, ano yung pinagkakagastusan ng partner. Sa tagal nilang yun, dapat ganoon. And at the same time, dapat meron na silang ganun katibay na trust and transparency sa isa't isa nung emotions nila dahil ang tagal na nila so they wouldn't last that long kung merong ilang pa pala or they cannot be transparent to each other. I don't know, that's just how I think about it. So when it comes to engagement ring, kasi sa akin, hindi dahil single mom na ako, hindi ko deserve magkaroon ng engagement ring, no? Of course deserve ko yun, pero hindi na kasi siya para sa akin requirement dahil the mere fact na gusto kang pakasalan, para sa akin it's a huge, 'di ba? It's a huge thing na naisip kang pakasalan ng partner o ng boyfriend mo, 'di ba? At bihira sa panahon ngayon, bihira ang isang lalaking makapag-isip ng ganun kasi madalas sa lalaki ngayon, they just wanted to yung live in, 'di ba? So para sa akin yun yung big deal yung naisip niyang pakasalan ka. So, yung engagement ring, kasi hodang, ano pa yan, alam mo yun, yung kinuha, ng sahan ng saging na ginawa niyang ring para ibigay sa'yo. Ang pinaka essence kasi dun is yung thoughts na gusto ko niyang pakasalan. Siguro, oo nga, effort, siguro yun para sa ibang babae, pero, yun nga, iba-iba kasi po tayo ng love language. Iba-iba po tayo ng gesture when it comes to relationship at yung mga gusto nating mangyari. At bawat babae, iba-iba yung gusto mangyari. So, we cannot invalidate her feelings about it kung bakit siya nag-react ng ganun. Pero, ito, akin lang. Ang thoughts ko lang to. So, kung ako yung sa kalagayan na yun, siguro I would accept it. Dahil, dapat sa 8 years na yun, alam ko kung ano, baka mamaya naman talaga, meron siyang pinagkakagastusan.
na alam mo yun, much important thing. Pero kasi pag mahal mo yung isang tao, sa loob ng 8 years na yun, tanggap mo na dapat kung ano yung meron siya eh. Dapat dun, hindi ka na dapat magtataka kung bakit niya nabigay sa iyo yung pinakamurang singsing. Actually, mahal na yung 299 na yun para sa akin. Yeah, kasi meron pang mas less dyan. I mean, yung iba nga hindi, sa probinsya, meron akong nakilala na talagang, alam mo yun, yung parang ginawan lang. Pero, yung doon, yung pinaka mas exciting na part doon is yung alam mong mahal ka ng partner mo at willing siya mag-spend ng lifetime with you. Kasi sa totoo lang, ngayon makikita mo sa sobrang ibang garbo ng kasalan, pero at the end of the day, naghihiwalay din, 'di ba? So, sa amin wala ng engagement ring. To be honest, wala ng engagement ring. Wala pa nga kaming wedding ring eh. Pero nakaplan na yon. Because we know, alam namin sa isa't isa na there's much bigger thing na kailangan namin ng pera in comparison sa yung pagkaroon ng engagement ring. Yung wedding ring, yes, we're planning to have one na mas maganda kasi nga wedding ring yon. It would be a symbol of our relationship and love for a lifetime, 'di ba? At syempre, yun nga, dapat ingatan din natin yun kasi hindi basta-basta. So yung pagbibigay ng singsing na yun is para sa akin is part lang yun ng symbolizes lang nung love ng nyo para sa isa't isa, but it's not to be really that big deal for me kung ako ang tatanungin about it. So yun, ang importante kasi dun is yung kasal. Makasal kayo at maging tama kayo sa harapan ng Panginoon. Alam ko, many people hindi naman talaga nila pinapractice to at hindi na parang big deal sa kanila, and yes, you can bash me about it, bahala kayo, pero para sa akin as a single mom kasi nung makakita ka ng isang partner na kaya ka pang tanggapin pati mga anak mo, isang napakalalaking bagay na yon. Ito siguro sila baka binatat dalaga, no, kaya medyo may pag-arte pa na kailangan maganda yung ring and all, pero siguro kung mayaman yung mapapangasawa ko at hindi niya ako bibilhan ng engagement ring na diamond, doon ako magtatampo. Pero kung alam mo yung sitwasyon ng partner mo naman na sa loob ng 8 years, imposibleng hindi mo alam na wala siyang capability to buy expensive ring for you, I wouldn't be expecting for something like that, diba? Hindi na ako sasama yung loob. Doon masisettle na lang ako. Hindi, it's not about settling anything less, okay? It's not settling anything less, but it's an understanding and acceptance na itong taong to, pakakasalan mo, and you have to accept the fact na sasamahan mo siya. And remember, para sa akin po kasi, kung ang lalaki wala pang kakayanan sa ngayon, tandaan nyo po, may kasabihan tayo na every successful man behind it is a woman. Tama? So, nasa iyo kasi yun bilang isang babae kung paano mo siya tuturuan at gaguide at sasamahan hanggang sa paglago niya. Kung hindi man siya ngayon na okay, edi, 'di ba? And other things, sabihin hindi na meron kasi ibang lalaki na totoo naman na hindi na magbabago or parang wala na talagang pag-asa. O bakit mo papakasalan, 'di ba? Ganun lang 'yon, kasimple. Kung alam mo na talagang wala na siyang pag-asang umangat sa buhay kahit anong gawin mong tulong or whatsoever, yun, nasa iyo, decision mo nga yun. Bakit mo naman pakakasalan kung alam mo talagang walang pag-asa? Pero with this one, para sa akin sobrang effort na yun. Feeling ko merong pinagkakagastusan si Guy na importante, kaya siguro yun ang naging practical siya mag-isip. Baka ang iniisip niya mas okay na yung bibigyan kanya ng ring, yung iniisip niya na baka yung thought na pakakasalan kanya yun ang mas importante para sa'yo. Kasi yun nga, kanya-kanyang love language. Pero again, sa loob ng 8 years, parang imposibleng hindi mo pa alam kung ano yung gusto ng isa't isa. So, yun lang. For me, it's not that important, engagement ring, not really. Ang importante sa akin yung sanctity ng marriage, yung intention to get married, yung intention na samahan ka habang buhay, na panindigan ka, na mahalin ka. That's the huge thing na i-consider ko. Hindi yung anything na material or whatsoever. Yun lang sa akin. But thank you for watching. Don't forget to follow me, my personal account, and our page, Jill and the Kids Vlog, in our YouTube channel. Thank you for watching. Good evening, guys. So let's start the day with a smile. Okay? Thank you. Bye!